kaya ko talaga ipagyabang dato. Yung aking prinsipyo at paninindigan eh. Yun ang hinahanap ng mga tao. Yun lang ang kaya ko ipagyabang. At hindi ko kayang isakripisyo ang taong bayan. Yun. Kaya nga sabi ko sa ating mga kababayan, kung may tiwala, ipangampanya si Colonel Busita. Yes. Bakit ipangampanya? Eh, hindi ko kaya yung ginagawa ng iba, brother. Milyones, bilyones eh. Yes, yes. Eh ako hindi makagalaw eh. Alam mo bakit? Wala akong perang panggasolina. Yes, yes. Di ba? Oh. Kaya ang galaw ko, mapansin mo, Yes. hindi katulad ng iba eh. Oh, ngayon, hindi naman natin masisi, brother, ang taong bayan. Kasi pagka oras ng eleksyon, ng kampanyahan, puro pangako, di ba? Ito naman ang kaya kong sabihin. Totoo ako, naglilingkod ako, walang pinipili, walang kinikilingan, at kaya kong sabihin ng diretso, mahal ko ang taong bayan. Yes. Okay. Tanong, talaga namang makikita naman na talagang may dedikasyon. Ano kasi makikita yun. Hindi ko naman pwede sabihin na kung hindi totoo. Totoo yan naman yun. Nakikita na. Tanungin kita dato. Sino ang kongresista na pwede mong gisingin ng alas 12 ng gabi? Walang iba eh. Siyempre yung kaharap mo yan eh. Isipin mo, brother. Kunwari, ikaw ay isang hamak na... Sabihin na... by the way, hindi ako pwedeng manghamak ng kapwa. Yes, yes. Alam mo bakit? May kapatid ako na hindi marunong sumulat. Hindi marunong magbasa. Okay. So, hindi ako pwedeng manghamak. Yes. Okay. Halimbawa, ikaw ay isang truck driver. Yes. Alas 2 ng madaling araw. Hinuli ka at inaabuso ka. Pag tumawag ka sa opisina at kailangan makausap ako, sino ang leader, congressman, senador, mayor, governor, na alas 2 ng madaling araw gigising? Wala naman yun. Wala pong nakita kung hindi ikaw lang. Ako lang yon. At ayan naman, hindi ko pinagmamalaki. Kaya lang talaga, nadanasan ng pamilya ko yung pang-aabuso. Sabi ko, sino ba magtatanggol sa mahihirap? Yes, yes. At inaabuso. Ngayon, kaya ako gusto kong manungkulan. Alam mo, kahit maganda ang adhikain mo, wala ka sa posisyon, kakasuhan ka pa eh. Totoo yun. Kaya hinihingi ko sa kababayan natin, bigyan ako ng posisyon para gamitin ko ito. Yes. Para ipagtanggol at magsilbi sa taong bayan. Now, balik tayo. Pagka may election period, kampanyahan, brother, puro kasinungalingan, panluloko, pagbili ng boto, lahat na. No. Deal na lang tayo. Naka-video, di ba? Yes, na. Yes. Oh. Pagka niluklok ako ng taong bayan sa Senado, Yes. at hindi ako naging katanggap-tanggap ang performance, pababain niyo. Bababa ako. Lalaki akong kausap. Yes, yes. Naka-video naman. Oh. Naka-video naman. Kaya may ebidensya ka. Kasi, ang ano ko dato, brother, ang paglilingkod, hindi yan binibili. Totoo yun. Hindi yan ipinipili. Biruin mo naman dato, kung sasabihin ko, dato, maglilingkod ako sa'yo, ito yung 5,000, boto mo ako. Bakit kita bibilihin? Yun nga eh. Maglilingkod ako sa'yo, bibilihin kita. Di ba? Kalukuhan yun. Kalukuhan yan. Dapat, ang tunay na paglilingkod, dato, ito yung problema, ito yung plano ko, maglilingkod ako sa'yo at sa taong bayan. Kung may tiwala po kayo, ipangampanya ninyo ko. At kung hindi kayo satisfied sa performance ko, pababain ninyo ko. Simple. Yes. May isang salita naman si Colonel Busita. Yes po. Okay po. Totoo. At gagawin ko naman. Kung bakit naman, brother, ganyan ang paninindigan ko. Yes. Minsan lang tayo mabubuhay. Yes. So, huwag nating sayangin. Di ba? ilang taon na si Colonel Busita nila? Next question, please. Kasi sinabi mo na, minsan lang tayong... Nawili ka ng gusto dyan. Hindi, tinanong ni Dato, 58 years old. 58 years old. Okay, so sa 50 years old, ginigugol mo yung oras mo. Alam mo, Dato, sa ngayon, brother, yung ating advokasya para sa motorista,
Okay. may tuturing ko na malayo na ang narating natin. Yes, nakita namin. Kasi yung pang-abuso at katiwalian, sakal na eh. Yes. Ang kailangan na lang, brother, batas eh. Yes. Yes. Batas. Mm. Para kung dumating yung araw, wala na si Colonel Busita, may batas. Yes. Okay. Mm. Now, pagdating sa advokasya pang motorista, masasabi ko, malayo na ang narating natin. Mm. Mm. Ramdam yan ng mga drivers. Yes. Okay. Mm. Ang plano ko dato, pag upo natin, after election at sinuportahan tayo ng taong bayan, may panibago kong advokasya. Wow. Kailangan malaman natin. Di ba ngayon, Rider Safety Advocates of the Philippines, RSAP. Yes. Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP. Pero dahil, kumbaga sa isang trabaho, maluwag na eh. Yes. Ang isusunod natin dato na advokasya, pag niluklok tayo ng taong bayan, Real Service Advocates of the Philippines, Wow. RSAP. First up. Yes. Nakita ko, nasaksihan ko, maraming kawani ng gobyerno. Hindi lahat ha. Marami dyan ang sasama ng ugali. Suplado. Yes. Parang ang gusto nila sasambahin. Yes. Tama ba? Yung totoo yan. Ang daming nangyari dito. Dato, yan yung isusunod ko. Wow. Ang galing yan. Paano yun? Wala tayong intelligence fund, pero gagawa ko ng intelligence team. Wow. Paano? Halimbawa, ito isang lokal na pamahalaan. Sabi ko sa mga tao natin, puntahan nyo yun. Observe kayo. At pag na-obserbahan ng team na halimbawa lang, ang sungit-sungit mo, ang sama na ugali mo, may magpipretend doon na mag-aasikaso sa'yo ng document. Wow. Hindi mo alam, may nakatago. Ito, tip na sa mga tamad at masusungit. May surveillance video. May nakatago doon, brother, na microphone. Wow. Habang pinakausap ka, recorded. Tapos, yung isang tao nandun sa kabilang sulok, sa corner. Akala mo, nagte-text-text yun. Pero nakapokus sa yung video. Yes. Yes. Ibig sabihin, may establish doon na halimbawa, ang sama-sama na ugali mo, may establish doon, di ba? Yes. I-invite kita sa office. Wow. Pag in-invite kita sa office at ikaw ay empleyado ng lokal na pamahalaan, invite ko na rin si Mayor. Ipapakita ko kay Mayor doon sa flat screen TV kung anong merong ugali ka. At ipapakiusap ko sa Mayor, disiplinahin. Hindi ka maayos na public servant. Yes. Naka-open sa public yon. Yes. Hindi mo ko, halimbawa, at ikaw yon, hindi mo ko pwedeng kasuhan. Yes. Bakit? Public service no. Walang usapang personal. So, ibig sabihin, susupili natin yung mga tamad, yung masusungit. Kasi imagine, dato, halimbawa, akang maliit na manggagawa, madumi ang kuko mo, mahirap kang tao lang. Iba ang pagtingin sa'yo eh. Ang gusto natin, pag ikaw ay nanunungkulan sa pamahalaan, kung hindi mo kayo magbigay ng tamang servisyo, mag-resign ka na lang. Ibigay natin sa responsable. Yes. Yes. Yun ang isusunod nating advocacy. At kalawa naman, this is the last question na nangyari na to sa atin. Alam ko naman na ikaw yung advocate ng mga riders at ang dami ng mga nag-discriminate ng mga riders. At katulad ng, ano yung sasabi mo sa mga nag-checkpoint at saka katulad nyo, Kumilikdan ban kinukonsider nila yung mga car, yung vehicle, hindi nila sinicheck up. Ang inano lang nila, pinipili nila yung mga motorista, yan yung hinaharang nila. Ganito dato, no? Sinita na natin yan. Yes. Naglabas na ng memorandum ang PNP Yes. na dapat magtrabaho ng tama ang pulis. Yes. Siyempre, hindi mababantay ng Chief PNP ang kapulisan. Ang hinihiling ko sa ating mga kababayan, katulad nung ginawa ng iba, pag nakita mo, brother, na ang checkpoint lang, mga riders, sila lang hinuhuli. Para bang may immunity yung mga kriminal na gamit ay kotse, Yes, totoo yan. Simple lang. Video, picture. Itawag sa opisina namin. Wow. Pag tinawag sa opisina, makakaasa kayo, makakaasa ang taong bayan, hindi malalaman sino yung nag-report. At sinisimplihan ko na lang. Pinadadala ko sa regional director, pinasisimbak ko yung chief of police. Wow. At sinasabi ko, RD, yung tao mo, hindi tama ang trabaho.
Yes. Sinisibak naman sa pwesto. Yes, Yun lang ang pwede natin gawin eh. Paano ba Tulungan natin ang PNP na itama yung mali nilang ginagawa. tulad sa pag-report, Colonel, Congressman, o maging senador natin, ano ba yung gagawin ng mga taong bayan para makarating yung report nila? Simple lang. Simple lang. Alam ng taong bayan yung number ng office ko. Yes. Okay, nasa Facebook yan eh, tsaka sa YouTube. Alam nila yan. Simple lang. Tatawag ka lang. Tapos, sasabihin ng aking staff, Dato, mayroon ka bang messenger? Facebook? Meron po. Ipadala niyo po sa ganitong Facebook, sa messenger. Pag naipadala mo, tapos na yung obligasyon mo. Kami nang bahala. I-identify mo lang saan yon, kailan, anong oras. Tapos na. Okay po. Kasi ang PNP hindi naman tinotolerate yung katiwalian. Yes. Ang kailangan lang, ang taong bayan ay makialam. Yes. Oo. At ako naman, Dato, bilang galing sa PNP, alam ko yung tamang pamamaraan para yung mali maitama. Yes. At napakalaga ang suporta at tulong ng taong bayan. Kasi, brother, kung may napansin kang mali, tahimik ka lang, hindi ka nakakatulong. Oo. So maraming salamat po, Congressman, at maging senador na sa pagpaunlak mo sa aking hiling sa iyo na makausap kita, at ang daming mga viewers natin na nakikita nila yung ating mga pag-usap-usapan ngayon. At maraming salamat po, at inasahan po namin at taong bayan na yung sinasabi mo na si Kong Busita at si Congressman Busita ay may isang salita sa kanyang pagtakbo ng isang naging senador. Dato, dagdag ko lang, no? Paglilinaw sa taong bayan, ang laban po ni Colonel Busita, hindi ko laban. Yes. Laban ito ng taong bayan. Bakit? Maglilingkod ako ng totoo. Yes. Taong bayan ang makikinabang eh. Kaya nga sabi ko, kung hindi kayo satisfied sa magiging performance ko, pababain ninyo sa sunod ako. At Dato, kung papayagan mo ko, gusto kong humiling sa ating mga kababayan, kung maaari, pasamahin na ninyo sa akin si Colonel Kirvin. Yes, si Colonel Kirvin. Number 52 sa Balota. Yes. Okay po, okay po. Para may kakampi tayo sa Senado. O yung mga matatapang yan eh. Si Colonel Busita, maging isang congressman at saka matapang yun na congressman, kahit gabi, kailangan siya pumunta sa sesyon. Lalo na kung siya ay senador. Kahit gabi hindi yung contact sa kanya, may access pa rin sa kanya. Nga pala, Dato, doon sa mga kababayan natin na nagko-comment, yes, baka daw pag senador na si Colonel Busita, yun, mabago na yung sino. Ay hindi pwede. Kaya nga gusto kong mag-senador para mas mabagsik ang taong bayan. Yes. At si Colonel Busita magpapagamit sa inyo. Basta ang usapan lang natin, tama. Iko-correct ko lang po sa lahat for the last. Si Colonel Busita po ay neutral lang po sa kaguluhan na nangyari ngayon sa away politika. Kung saan ang tama, doon tayo. Kung saan ang tama, doon siya. At po sa iba na siya yung nakausap ko na siya, kasi sabi nila na bakit hindi si Colonel Busita na nakikita sa ibang grupo, kasi nasa tama siya. Taong bayan ang ating tinitingnan. Yes po. Yun lamang po. Maraming salamat. Salamat po. Okay, God bless po. Okay po.